Noong umaga ng Disyembre, taong 2016, bandang alas 11, nakatanggap ng emergency call ang himpilan ng pulis sa parting Tarlac. May isang babae raw na natagpuang walang buhay sa loob ng isang tubuhan na malapit sa MacArthur Highway. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga pulis. Agad silang pumunta sa lugar. Pagdating nila, marami ng taong nakapaligid sa nasabing tubuhan at mismong ang nagsasaka ng lupa ang unang nakakita sa bangkay ng babae. Pinalayo muna ng mga pulis ang mga osisero bago nila sinimulan ang pagtingin sa pinangyarihan, at doon nga sa loob ng tubuhan at sa pagitan ng makakapal na damo ay nakita nila ang nilalangaw na bangkay ng babae. Wala na itong ulo. Halos wala rin itong suot maliban sa pang-ibaba nitong damit. Base pa rin sa totoong buhay ang adaptation ng kasong ito, mga kaibigan. At sa kaganapan nga, agad na humingi ng tulong ang mga pulis sa Scene of the Crime Operatives, Forensic Team at K9 Unit. Habang hinihintay ang mga ito, kinausap muna nila ang unang taong nakakita sa bangkay, ang nagsasaka ng lupa kung saan itinapon ang babae. Nakilala ito bilang si Victor. Ayon kay Victor, bandang alas 11 rin ng umaga nang mapansin niya ang katawan habang papunta siya sa kalapit na lugar para kumuha ng tubig. Noong makita niya ang bangkay, agad siyang natakot. Tumawag siya kay Ramon Sandoval, ang taong nagmamay-ari talaga ng lupa, kasi nakikisaka lang naman daw siya sa lupang yon. Pagdating ni Ramon, agad siyang humingi ng tulong sa pulis. Sinabi rin niya na posibleng noong nakaraang gabi o madaling araw lamang itinapon ang bangkay sa kanilang taniman ng tubo. Pagdating ng forensic team, sinimulan nilang suriin ang buong lugar. Kumuha sila ng mga larawan. Nag-ipon sila ng mga bakas na maaaring makatulong sa investigasyon. Kasabay nito, pinakawalan din ang K9 dogs. Una, nitong sinundan ang amoy ng bangkay papasok sa tubuhan. Pagkaraan ng ilang metro, lumabas ito papunta sa highway. Pero bigla itong huminto. Paulit-ulit na umikot-ikot ang K9 sa parehong lugar. Para bang doon nawala ang bakas o amoy ng taong nagdala sa bangkay. Habang sinusuri ang katawan, may ilang mahalagang detalye ring napansin ang forensic team. May tali sa kanang binti ng babae. May kapansin-pansin ding birthmark sa kanyang tiyan. Napansin din nilang malinis ang pagkakaputol sa leeg. Palatandaan yon na matalim na patalim ang ginamit. Matapos makolekta ang lahat ng ebidensya, dinala ang bangkay sa ospital para isailalim sa post-mortem examination. Sa unang pagsusuri ng mga doktor, tinatayang nasa 25 hanggang 30 taong gulang ang babae. At lumalabas din na hindi siya pinatay mismo sa tubuhan o sa bukid o sa lupain na yon. May malaking posibilidad na sa ibang lugar siya pinatay bago dinala at itinapon sa Tarlac. Naniniwala rin ang mga investigador na sadyang inalis ang ulo at mga damit ng babae para mahirapan silang malaman kung sino ang biktima. Hindi nila malaman ang pangalan nito dahil wala itong mukha, kaya wala rin silang malinaw na magiging suspect. Sa puntong yon, isa itong blind murder case. Mas lalo pang naging mahirap ang investigasyon dahil malapit ang pinagtapunan ng bangkay sa hangganan ng karatig na lalawigan. Hindi alam ng mga pulis kung saan talaga nagsimula ang krimen. Hindi rin nila alam kung saan nanggaling ang salarin matapos ang pagpatay. Lumipas ang 2 araw. Patuloy ang paghahanap ng mga pulis sa ulo ng babae at iba pang posibleng ebidensya sa paligid. Pero wala silang nakita. Sinuri rin nila ang mga ulat ng mga nawawalang babae sa mga kalapit na bayan at lalawigan. Isa-isa nilang kinausap ang mga pamilya ng mga nawawala, pero wala ni isa ang tumugma sa bangkay na kanilang nakita. Kaya sa una pa lang ay hindi na nila masagot ang unang tanong. Sino? Sino ba ang babaeng namatay? Pangalawa, saan talaga siya pinatay? Pangatlo, sino ang taong gumawa ng ganito kasahol na krimen? Pagkaraan ng ilang araw, lumabas ang resulta ng post-mortem. Walang palatandaan na ginahasa ang babae. Ipinakita rin ng pagsusuri na namatay siya dahil sa pagsakal, hindi dahil sa pagkakaputol ng kanyang ulo.
Ibig sabihin, patay na siya bago pa ito putulin. Pero kahit alam na ng mga pulis ang nangyari sa bangkay, wala pa rin itong pangalan na lumilitaw. At hanggat hindi nila alam kung sino ang babaeng yon, mananatiling malaking palaisipan ang buong kaso. Kaya nagpa siya ang espesyal na grupo ng mga investigador na ituon ang kanilang pansin sa mga CCTV sa mga establishmento na malapit sa pinagtapunan ng bangkay. Lumipas ang ilang araw, patuloy na walang pagkakakilanlan ang babaeng natagpuan sa tubuhan. Pero hindi tumigil ang mga pulis. Hinati nila ang grupo ng mga investigador. May mga tumutok sa mga CCTV at ang iba ay nakipag-usap sa mga taong naninirahan malapit sa perimeter. Sa kahabaan ng daan ay nagbahay-bahay sila. Kinausap nila ang mga tambay at iba pang taong posibleng nakapansin kung may sasakyang dumaan. At may mga naghanap ng mga taong maaaring may nakita sa gabing nangyari ang krimen. Isa-isang sinuri ng mga pulis ang mga CCTV mula sa mga gasolinahan, tindahan at iba pang establishmento. Nang hindi pa sila makontento, sinuyod na nila ang mga pangunahing kalsada ng Tarlac para sa pagpapalawak ng investigasyon. Kaya naman, sa isa sa mga CCTV footage, may napansin silang isang puting kotse. Dumaan ito sa lugar noong gabi bago matagpuan ang bangkay. Makalipas ang ilang minuto, nahagip na naman ang parehong sasakyan sa isa pang CCTV. At ayon nga rito, doon sila nakakuha ng malinaw na direksyon ng sinusundan nilang kaso. At bigla na ring pumanig sa mga investigador ang pagkakataon. Dahil may isang tao ang nagbigay sa kanila ng impormasyon na may naghahanap sa isang nawawalang babae noon pa man. Kaya dito sila napunta sa bahay ng isang pamilya. At dito na nila nalaman ang pangalan ng babaeng matagal nilang hinahanap. Ang babaeng natagpuan sa tubuhan ay si Susan. Susan Saldivar. Pero mas lalo pang nagulat ang mga pulis nang makausap nila ang pamilya ni Susan. Ayon sa kanila, matagal na nilang itinuring na patay si Susan dahil halos wala na silang balita tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, kahit na hinahanap nila ito, parang nawalan na rin sila ng pag-asa na buhay pa si Susan. Kaya dito na inumpisahan ng hepe investigador at ng mga kasama nito na hukayin ang nakaraan ni Susan. At ayon sa kanyang pamilya, noong dalaga pa lang si Susan, na nasa 17 years old pa lamang siya ang bunso sa magkakapatid. Mayroon na palang arranged marriage na magaganap para sa kanya at sa taong nakatakdang pakasalan niya. Handa na ang lahat noon dahil hinihintay na lang ng magkabilang pamilya na mag-18 anyos siya. Sa katunayan, nakabili na raw sila ng mga isusuot sa kasal noon. Pati ang gown mismo ni Susan ay nabili na rin at siya pa mismo ang pumili kasama ang lalaking sanay pakakasalan niya. Nakumpleto na rin ang mga paghahanda ng pamilya. Pati ang mga kakataying baboy at iba pang handa ay nasa preparasyon na. Pero noong gabi bago ang kasal natulog si Susan sa kanyang kwarto. Ngunit hindi alam ng pamilya niya na may plano na pala siya. Hindi lang niya ito ipinahalata sa pamilya at sa pamilya ng lalaking pakakasalan niya. Ilang oras lang ang lumipas nang puntahan siya ng isa niyang kapatid na lalaki dahil may itatanong sana ito tungkol sa magaganap na kasal. Pero nadatnan niyang wala na si Susan sa kanyang kwarto. Tumakas pala ito at tinakbuhan ang sarili niyang kasal. Hinanap siya ng buong pamilya niya, pati ang groom, pati ang mga kamag-anak ay tumulong sa paghahanap, sa pag-asang makita sana si Susan bago sumapit ang umaga ng kasal. Pero hindi na nila siya nakita. Kinabukasan nalaman nilang sumama pala si Susan sa nagngangalang Jonel. Yun lang ang nalaman nila. Mula noon ay hindi na siya bumalik sa bahay dahil sa nangyari. Napahiya ang kanyang pamilya sa partido ng lalaki. Ang kasal sanang magaganap na Engrande ay naging malaking iskandalo na lang sa kanilang baryo at malaking kahihiyan. Nagalit at nagtampo ang pamilya ni Susan sa kanya. Kaya mula noon, pinutol na nila ang kanilang ugnayan sa kanilang anak. Para sa kanila, hindi na siya bahagi ng apelyidong Saldivar. Pero kahit ganon, may mga araw pa rin na gusto siyang makita ng kanyang mga magulang.
Ibig sabihin, gusto sana nila siyang hanapin. Kaso nanaig ang sama ng loob nila sa ginawang panloloko sa kanila ng kanilang anak. Kaya mas inuna nila ang kanilang pride. Ang laging sambit pangaraw noon ng kanyang ama ay, anak ko lang yon. Kung ayaw niyang bumalik, di huwag. May natitira pa naman akong anak. Samantala, sa kabilang dako kung saan nagtanan nga ang dalawa, ipinagpatuloy ni na Susan at Jonel ang kanilang buhay. Nagpakasal daw sila. Makalipas ang 1 taon, isinilang ang kanilang anak na si Rishan. Ayon sa mga nakakilala sa kanila sa lugar, maayos naman ang pagsasama ng dalawa noong una. Pero habang tumatagal, dumalas ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pag-aaway sa iba't ibang bagay. Mga tipikal na problema sa buhay mag-asawa, lalo na pagdating sa pera. Hanggang sa di naglaon, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang relasyon. Napunta kay Jonel ang pangangalaga kay Rishan. Kaya kahit hiwalay na sila, madalas pa ring dalawin ni Susan ang kanyang anak. Mahal na mahal niya si Rishan, ni hindi nga siya pumapalya sa pagbisita rito. Ayon sa nakalap na kwento ng mga investigador na pinagtagpi-tagpi nila, kahit noong hiwalay na si Susan kay Jonel, ni hindi man lang siya nagpakita o bumisita sa kanyang pamilya. Namuhay na mag-isa si Susan. Malayo siya sa kanyang pamilya. Dito ay naging malungkot ang pamumuhay ni Susan dahil trabaho at bahay na lang ang ginagawa niya sa pang-araw-araw. Sa Caloocan na naninirahan si Susan ng mga panahong ito, at makalipas ang maraming taon mula noong umalis siya sa kanilang bahay taong 2015, nakilala naman niya si Miguel Razon. Isa siyang driver. At doon ay naging madalas silang magkasama. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Kaya naman nagsimula na rin silang magplano ng kanilang kinabukasan. Naniniwala si Susan na sa wakas ay magkakaroon na ulit siya ng masayang buhay. Nagsama ang dalawa sa iisang bubong. Nag-live-in partner na sila noong naging magkalagayan na sila ng loob. Minsan ay nawawala si Miguel ng 3 araw o 1 linggo sa bahay na inuupahan nila. Para bang may iba itong inaasikasong bagay sa buhay. Habang lumalalim ang relasyon ni na Susan at Miguel, wala ni isa sa mga kapitbahay ni Susan ang naghinala na may problema ang kanilang pagsasama. Sa harap ng ibang tao, maayos ang pakikitungo ni Miguel. Madalas silang nakikitang magkasama tuwing weekend. Paniwalang-paniwala naman si Susan na seryoso ang lalaki sa kanya. Pero ang hindi niya alam, may iba ng plano si Miguel. At si Susan ay ginagawa lang pala niyang parausan. Kumbaga, inuuwian lang niya si Susan kapag yun ang gusto ni Miguel. Dahil ang totoo, malapit na palang ikasal si Miguel ng mga panahong yon sa ibang babae. May mapapangasawa na siya. Laruan lang si Susan para sa kanya. Patuloy namang umaasa si Susan na sila ang magkakatuluyan ni Miguel. At ayon sa mga kapitbahay, ilang araw bago ang krimen ay madalas na silang nagtatalo. Gusto ni Susan na ituloy ang plano nilang magpakasal. Pero walang inaamin si Miguel tungkol sa relasyon niya sa ibang babae. Puro palusot lang ang ginagawa niya kay Susan. Hanggang sa nalaman na nga ni Susan ang totoong plano ni Miguel. Nagwala si Susan at pinagbantaan niya si Miguel. Kakausapin daw niya ang mga magulang ni Miguel at ang mga magulang ng babaeng papakasalan nito para hindi matuloy ang kanilang kasal. Natakot si Miguel sa bantang yon ni Susan dahil ang totoong mahal niya ay ang isang babae at hindi si Susan. Ganun pa man, hindi agad sinaktan ni Miguel si Susan. Bagkus, ang ginawa niya ay nagplano. At noong taong 2016, bandang 3:00 ng hapon, sinundo ni Miguel si Susan gamit ang isang puting kotse na hiniram niya sa kanyang kaibigan. Masayang sumakay si Susan dahil napag-usapan nilang pupunta sila ng Tarlac at ipapakilala na siya ni Miguel sa kanyang mga magulang. Taga-Tarlac kasi talaga si Miguel at sinabi pa ni Miguel na may sorpresa siya. Mahigit 2 oras ang biyahe, depende pa sa trapiko. Tinatayang mag-aalas 6 na nang dumating sila sa lalawigan ng Tarlac at dito na ilang beses na nahagip ng CCTV ang sasakyan ni Miguel. May kuha pa nga ito sa isang gasolinahan. Sa teorya ng mga pulis, malamang ay nagpakarga ng gasolina si Miguel dahil umiikot sila sa iba't ibang kalsada ng Tarlac. At naghahanap siya ng lugar na
hindi matao o walang tao. Ilang beses siyang huminto, pero sa bawat pagkakataon, may sasakyang dumadaan o may mga taong malapit sa lugar, kaya muli siyang umaalis. Lumipas ang ilang oras. Bandang gabi nakarating sila sa isang madilim at tahimik na bahagi sa gilid ng kalsada, kung saan malapit din ang pinagtapunang tubuhan. Huminto si Miguel. Sinabi niyang magpapahinga muna sila. Pagkatapos ay niyaya niya si Susan na magkaroon sila ng pribadong sandali sa loob ng kotse. Wala namang hinala si Susan. Habang nasa loob sila ng sasakyan, biglang hinila ni Miguel ang seatbelt. Ipinulupot niya ito sa leeg ni Susan. Buong lakas niya itong hinigpitan. Nagpumigla si Susan. Sinubukan niyang kumawala, kaso bilang lalaki ay mas malakas si Miguel. Kaya ilang minuto niyang patuloy na sinakal si Susan hanggang sa tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Nang makumpirma niyang wala ng buhay ang babae, ibinaba niya ang katawan mula sa kotse. Kinaladkad niya ito papunta sa damuhan, papunta sa matatayog na tubuhan at makakapal na damo. Pagkatapos ay inilabas niya ang matalim na kutsilyong dala na niya bago pa umalis ng bahay. At dito na niya pinutol ang ulo ni Susan. Inalis din niya ang mga damit nito. Alam niyang kapag walang ulo at walang damit ang bangkay, mas mahihirapan ang mga pulis na makilala ang biktima. Pagkatapos, inilagay niya ang ulo at mga damit sa loob ng plastik. Iniwan niya ang katawan sa tubuhan. Umalis siya dala ang ulo, mga damit at kutsilyong ginamit sa krimen. Habang pauwi, dumaan siya sa isang liblib na bahagi rin ng bukid. Kabisado yun ni Miguel dahil dati nga siyang taga-Tarlac. Doon niya itinapon ang ulo, mga damit at kutsilyo. Pagkatapos ay umuwi siya sa kanilang bahay sa Tarlac. Binura niya ang mga larawan, mensahe at tawag nila ni Susan sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay nireset pa niya ang kanyang cellphone para mahirapang makakuha ng ebidensya ang mga pulis. Kinabukasan, parang walang nangyari. Sumama pa siya sa kanyang pamilya sa paghahanda para sa nalalapit niyang kasal. Diba? Napakawalang hiya, mga kaibigan. Sa isip ni Miguel, malinis ang naging plano niya. Pero di niya alam na sa mga sumunod na araw ay unti-unti nang nabubuo ng mga pulis ang mga ebidensyang magdadala sa kanila sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa CCTV kung saan nagpakarga ng gasolina si Miguel, nakuha ang modelo ng sasakyan, isang puting Honda City, at noong kalaunan ay nakuha rin nila ang plaka nito na siya namang tumukoy sa pangalang Mark Anthony Libas, ang may-ari ng sasakyan na taga-Tarlac din pala at kaibigan ni Miguel Rason. Noong matunton ng mga pulis si Mark Libas, nasa kanya na ang sasakyan na natukoy sa CCTV ng gasolinahan. Agad nitong pinabulaanan na may alam siya sa pinaggamitan ni Miguel ng sasakyan noong gabing yon. Kaya agad niya ring itinuro kung saan ang bahay ni Miguel Rason. At kinumpirma rin nito na si Miguel ang may hawak ng sasakyan sa pagitan ng oras na nangyari ang krimen. At ang lahat ng nakalap nilang salaysay mula sa mga kapitbahay nila sa Caloocan ay iisa lang ang itinuturo. Ang huling nakitang kasama ni Susan ay si Miguel Rason nga. Lahat ng ebidensya ay unti-unting tumuturo kay Miguel Rason. Sinuri ng mga pulis ang kanyang galaw noong gabing nangyari ang pagpatay. Dumating nga ang mga pulis sa bahay ni Miguel. Agad siyang isinama sa himpilan para sa pagtatanong. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang wala siyang alam sa pagkawala ni Susan. Pero isa-isang inilatag ng mga pulis ang kanilang mga ebidensya. Ipinakita nila ang mga CCTV. Sabay ipinakita rin nila ang sinumpaang salaysay ng kanyang kaibigan na siya nga ang may hawak ng kotse noong gabing yon. At dito na bumigay si Miguel. Inamin niyang siya ang pumatay kay Susan. Pero di pa doon tumigil ang mga pulis. Bumuo sila ng dalawang grupo. Ang unang grupo ay pumunta sa lugar na itinuro ni Miguel kung saan niya itinapon ang ulo, mga damit at kutsilyo. Kaya sa huli ay narecover nila ang ulo ni Susan. Kasama ring nakuha ang mga damit at ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ang ikalawang grupo ay nagsagawa ng paghahalughog sa bahay ni Miguel. Doon nila nakita
ang ilang gamit ni Susan na naiwan sa bahay. Kaya ang ikalawang grupo naman ang nagdala sa sasakyan at sa iba pang gamit na nakuha sa forensic laboratory. Sinuri ito ng mga eksperto. Matapos ang forensic examination, kinumpirma ng mga eksperto na ang narecover na ulo ay kay Susan. Nagkatugma rin ang iba pang ebidensya sa salaysay ni Miguel. Dahil dito, isinampa laban sa kanya ang kasong murder. Matapos ang kanyang inquest, ipinadala siya sa kulungan habang nagpapatuloy ang paglilitis ng kaso. Sa motibo ng pagpatay, napatunayang hindi pinatay ni Miguel si Susan dahil sa galit, hindi rin dahil sa pera. Pinatay niya si Susan dahil ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya at ng babaeng pakakasalan niya ang tungkol sa kanilang relasyon. Ewan ko kung bakit may mga taong tanga at gago rin kagaya ni Miguel, dahil pwede naman niyang aminin yon kay Susan at hiwalayan na lang ito. Sa huli, mula sa paglalayas o pakikipagtanan, ay naging totoo na nga ang inakala ng mga magulang ni Susan dahil bangkay na nga siya noong bumalik sa kanila. Parang napakasakit talaga minsan ng tadhana dahil ang kasal na tinakbuhan ni Susan noon ay siya ring hinabol niya sa iba na siya ring ikinamatay niya. Siguro, kung sinunod niya lang ang mga magulang niya sa arranged marriage, ay baka mas naging maayos ang buhay ni Susan.